back dito po sa Phoenix. Timing is everything talaga. Championship point. Tuloy pa rin ang aksyon dito sa bakbakan. Wow! This is where it all started. Well, the championship week continues. Ang mga kalalakihan naman ng ating masasaksiyan. It's LaSalle versus FEU. Game 1 in their own version of the best of 3 final series. Jay De La Cruz together with JB Sumagaysay. Magandang buwelo na yung pinakita ng Lady Falcons at ng Lady Tamaraws. Sigurado pagdating dito sa LaSalle at FEU, sumasabog na naman yung mga bola dito. Sigurado yan. Mas kaabang-abang, iba yung power, yung bilis, yung height, yung mga talunan. Sigurado ibang kwento to. Oo. And yun so far, nakikita nyo yung naging daan ng magkabilang koponan towards this final showdown. Both teams going the distance, or both series going the distance. Nagtapos nga yun sa Montalban itong Sabado. Kaya itong mga to, galing sa field trip ito, itong LaSalle actually, tsaka FEU. So different dynamic, different yung naging resulta nung kanilang clincher. Pag-usapan natin itong LaSalle, kinailangan pa nila 4 na set kontra Ateneo, JV. Yung effort na pinakita naman ng Ateneo para makasabay dun sa level. Nakauna pa nga yung Ateneo. Pero yung attack points na binitaw and yung 10 block points, ito talaga yung malaking factor para makuha nila yung game against Ateneo. And then Eugene Gloria, boy, my goodness, he is in peak form dito sa torneo na yan. What a time for him to get his peak dito pa sa dulo. Alam naman natin na yung iba nagre-reserba sa umpisa. Tumutodo sa umpisa. Ito pataas ng pataas yung laro. Oo. And nandito na tayo sa dulong part ng finals. So, ano yung papakita niya ngayong game 1? That is the question that we are, that's the, yun yung sagot dito, malalaman natin mamaya, especially on how FEU will deal with him. Because you know, with this FEU team, they made an easy work actually against UST. Naka-straight sets sila dito. And when you have Lyric Mendoza, diba, yung mga middle blocker mo, that's a perfect complement to Miko Espartero, to the likes of Amet Bituin and Trix Saavedra. Ang dami mong pwedeng pagbigyan. Siyempre, nag-uumpisa din yan lahat dun sa magandang reception nila eh. Pero kita mo yung game nila against UST. Yung Lyric Mendoza na yung performance niya na meron kang 8 attack points, 4 block points, and 2 service aces pa. Oo. Diba? All around. Trumabaho talaga. Kaya doon naman nahirapan yung UST kaya nakuha ng FEU yung panalo doon sa game niya. Yung ganong klaseng variety, it will really force the opposition to commit mistakes eh. Yun yung naging diferensya din doon sa clincher na yun, doon sa FEU at UST. Kaya makikita naman natin na ang dami mong pang pwedeng abangan. Unang-una, meron ka pa kahit sabihin mong andyan na yung Lyric, kapalitan niya, may Absin ka, may Entonggala. Oo. Na ang aabangan natin kung sino yung tatapat talaga kay Isa, kung enough ba yung magiging performance today neto ni Lyric Mendoza. Nabanggit mo yung kabila, no? Nandun yung tandem ng Isa Oseni at Rue Ventura. Boy, the possibilities are endless. But guess what? Umpisa na natin to. Game 1. Best of 3 finals, LaSalle, FEU. That's up next.
Ladies and gentlemen, welcome to the Playtime Phil Oil Center in San Juan. This is the V-League 2025 Men's Collegiate Challenge, where it all started. This is match number 36 of the tournament, game 1 of the best of 3 championship series between the De La Salle University Green Spikers and their opponents, the defending champions, Far Eastern University Tamaraws. Introducing the 2 national referees officiating this match. First referee, Erlindo Eusebio. The second referee is Patrick Alan Castillo. Let's now meet the starters. First, for the De La Salle University Green Spikers. Middle blocker number 17, team captain JJ Rodriguez. Center number 4, Iser Regidor. Outside spiker number 11, Eugene Gloria. Middle blockers this tournament's best middle blocker number 13, Isa Oseni. Outside spikers this tournament's MVP and best outside spiker number 18, Chris Hernandez. And opposite hitter number 20, Rui Ventura. Starting libero is this tournament's best libero number 6, Sherwin Retiro. Head coach for La Salle is Jose Roque. Calling out the starters of the Far Eastern University Tamaraws. Setter number 3, team captain Ariel Cacao. Outside spiker number 5, Miko Espartero. Opposite hitter number 9, Drix Saavedra. Middle blockers this tournament's best middle blocker number 11, Lyric Mendoza. Another middle blocker number 15, Tula Tongkala. And outside spiker number 19, Ahmed Between. Starting libero is number 1, Benny Cepalios. Head coach for FEU is Ed Orculio. Siyempre, yung likas na makulit na Ed Orculio, Hindi na, natural niya na yan. magaan ang loob talaga. Interesting itong lineup ni Coach Jose Roque. On the latter part of the tournament, ang combo niya, si Isa Oseni at si MJ Fortuna. The starting opposite hitter. Ngayon, Rui Ventura kagad ang nilagay. Tapos ang center mo, si EJ Regidor. FU naman, usual na to. Normal na sa kanila. Ito na talaga yung starting player ng FEU. Narinig siguro yung gusto kong mangyari na pag-umpisahin agad yung Ventura. So, isa pa pala dito. So he has these options of fielding NJ Banjit or EJ Regidor. Coach Joe chose EJ. Nakutodo sa observation natin, ang ganda nung timpla nila ni Isa Oseni. Totoo yan. And yung connection na meron sila eh. Eto, buena manong atake agad. Huli lang ni Eugene Gloria. They go to the MVP, Chris Hernandez. Buong-buo yung kumpiyansa. Siyempre, kung may naman makatanggap ka ng award bago yung game, parang siyempre kailangan meron kang patunayan na hindi pwedeng mababang performance ipakita mo. Mas mataas pa dapat na para makita ng tao na at ng team mo na deserve mo yung award. Sa iba, minsan nape-pressure. Sa iba, Pressure yun eh. nagiging boost eh. Diba? Uy. Slight hesitation kami from Miko Espartero. Pero wala yung palo ni Isa Oseni. Ayan na! Eh, hinahanap mo. Sasabihin sana namin ito yung kaso nakarating agad yung bola kay Isa. Kahit
na sabihin mong medyo malayo sa net yung reception na yun, gagawa ng paraan nito ni Isa. Because of the athleticism that Mr. Hosseini possessed, di ba? The impossibility sa endless. Ang storya lang, Babawi. Lyric Mendoza, I mean, ilan ang mga encounter na challenge nito? Open mo ka ba? Wala. Wala eh. Pero yung ngayon, ito, showdown to. Oo. May Trevor Valera din. Trevor Valera, wala rin. Overcome lahat yun. Lyric Mendoza in the meantime. No good coming from Rui Ventura. They go to Espartero. Dexterity. Nakita niya na nakaabang na si Rui Ventura sa kanya. Pero ang aga rin ang hihingi ng violation dito ni Coach Edison Orgullo. None was called. We're tied at 2. Ayan na ang sinasabi natin. Pinapagana agad si Isa. Kaya magandang tapatan to. Tapos pagbalik naman dito sa FPU, pagaganahin mo naman yung Lyric Mendoza. Grab spike in the set run to us by Isa Hosseini. Again, that perfect combination of EJ Regidor and Isa Hosseini. Two guys that we have never heard of noong season 87. Habang nagkagulo sa net yung mga taga-FPU. Hindi nagkaintindihan si Kakao at si Amit Bituin. Yung play na yun, nakalaan dapat yun kay Amit Bituin. That one is short though. Ito na JB, yung inaabangan mo, magsaserve muna. So, ang middle blocker sa FPU ngayon na nasa harap, si Dula Dongala. Pero alam natin, kargado rin mag-service. Ito si Lyric Mendoza. Kaya nilambutan. Pass kay Eugene Gloria. That was off the blocker's hand, I believe. Oh, they send it to FPU. Nanghingi ng touch ang Lasal. So, pwedeng i-challenge. Umamin na. Umamin. Nag-iba rin kasi talaga yung direction ng bola. But you understand, FPU na for sure they recognize that Eugene Gloria is really heating up in this tournament. Ayaw nilang mangyayari sa kanila yung umpisa pa lang ng serye na to. Totoo yan. Hindi ka pwedeng basta-basta lang magbigay. Another try for Dula. Didn't work. Di nagkaintindihan sa set. Naharangan ni Regidor yung tatalunan neto ni Isa. Papaatakihin na naman ng back row. Middle blocker na binibigyan ng pipe attack. Ng pipe set, ng pipe attack. Diba? Eh kung gano'n naman din kataas tumalon, Oh, why not? imagine how scary this guy can be. As Saavedra missed that serve. 6-4. Preliminary round. Itong magkabilang koponan na to, ang nangyari, doon nag-umpisa masasabi natin yung nag-slap ng FEU eh. Pero, no slap whatsoever! grabe yung atake na yun neto ni Espartero. Pinadaan sa gitna ni Rodriguez at ni Regidor. Sabi ni Miko, hindi na mauulit yun, sir. Hindi na drumble yung ginawa eh. Solid hit coming from Miko Espartero, much to the jubilation of the FEU community. Ang sagot ng Lasal, palong na butata. Ito na yung celebration neto ni Dongala. Grab block of the set, Dula Dongala denying that Eugene Gloria attack. And that game plan of Ed Orgullo to deny somehow or to contain Eugene Gloria, gumagana umpisa pa lang as that Rui Ventura attack went long. Medyo napahaba yung atake neto ni Rui Ventura. Hindi niya rin kasi pwedeng i-challenge yung depensa sa ibabaw ng net neto ni Dongala.
FEU taking the lead, 7-6. Tama na daw. Tama na. Pinutol kaso, unforced error. Lasal caught a break. Eugene Gloria will be the one serving. Ang attacker na nasa harap, yung MVP, si Eman Hernandez. At si Kapitan. Si JJ nasa harap na din. Kakao sa ring Kudula. May kalambutan pa yung palo doon sa quick. Ventura, zone 1! Ayun. Hindi na nila putan. Diniinan na. Neto ni Rui Ventura. First attack point of Glenn Rui Ventura. Lasal taking us to the first technical timeout. One more look of this Rui Ventura zone 1 attack. Close to 10,000 viewers from our B-League YouTube channel watching us. May mga nakaabang din sa Solar Sports, sa Tab Sports, sa Mindanao Network, pati na rin yung mga subscribers sa Pilipinas Live watching the action. Thank you for joining us dito pa sa loob ng Playtime Payroll Center. Opensa ng Lasal, Eman Hernandez. Eto na. Binabaliwala na yung tibay ng net defense ng FEU. Ni MVP. Ang tema dito sa Lasal talaga, if you have been following them, yung kailangan unahan mo talaga sila sa pwesto. But it's easier said than done, of course. As Bituin swipe went far wide and out. Gusto niyang dalhin dun sa, down the line sa may zone 1. Nakita niya na mas maliit yung blocker dito kay Regidor. Kaso, nasobrahan. Usap-usap muna, mga taga-FEU. Middle sa kabila, pare. Simula dito. Kahit ano mangyari, if you go with middle stay. If the ball very fast, good timing. Kuya tanakan. Okay? Always, ang ganyan ng bola dito na sa kabila. Wala lang iba. Ito, nandyan lang siya. Tingin, tapos habol sa kabila. Okay? Tapos tayo, pare, wala tayong kabig. Dito sa kabila, harap mo. Di pare. Kaya sa akin, pare ako. So special instructions for Dula Tongala. Ay nag-English kahit kausap si Ariel Cacao. Nandun yung usapan. Kailangan nilang ma-activate talaga Oo. yung middle na si Indongana. Oo. Ang dami na rin tao dito sa loob ng Playtime Pinoy Center. Lahat naman sigurado mag-aabang sa labanan na FEU and De La Salle University. Amet! Amer, inabot ang bituin. Grabe yung marami pa taas tayo ng mga talon wordplay na ganyan. Oo. But in that point, hindi naman nabigay kagad kay Dula, but mission accomplished na nakuha nilang dalawa yung depensa. Kahit paano. Para hindi lumayo yung kalamangan ng DLSU. Kaya papalo pa rin si Eman Hernandez. Binabasag nito ni Hernandez yung tibay ng depensa ni Tungala. Ngayon, depensa naman ni Lyric Mendoza. Joshua Jamil Rodriguez. Lahat sumusugod. Usual FEU attacking. Yung porsyento sa back row attack neto ni Saavedra. Grab spike of the set. Isipin mo, sabay-sabay aabante Lyric Mendoza, Rick Saavedra, Amet Bituin.
maguguluhan yung Blackers talaga. Could have been a nice save, but Rui Ventura just giving a lot of difficulties. Binabawi. Binabawi ng back row. Again, really, you can attribute it to the experience. Yung mga napanood nila sa World Championship nun. Totoo yan. Usong-uso zone 1. Papalo. Ginagawa lang talagang casual na opposite hit eh. Ayan na yung hinahanap mo din. Nag-uusap tayo while waiting for our pregame. Na may sarili tayong pregame, yung labanan ng mga kaliwete. May sa Avedra versus Rui Ventura. Ganda ng matchup. Uy! Alanganin. Isa Oseni! Grabe yung taas ng talon na pinakita doon ni Isa. Kaya hindi ka pwedeng hindi magko-commit dito kay Isa. Oo. Kung middle blocker ka, kailangan nakatingin ka lagi sa kanya. 3-point lead for De La Salle University. The counter, yes! Iniiba-iba na ito ni Espartero yung diskarte niya sa pagdating sa atake. Nagkakabasahan din ng depensa itong magkabilang upunan, and they are doing a pretty good job recognizing yung defensive patterns. Inaral din nila yan. Oo. May ano yan eh, may viewing before yung game. Ilang depensa na nababasa tumama? Madami-dami na din. 3 attack points na kay Rui Ventura. But so far, those 3 attacks, lahat naman ang direction pa cross-court. Puro cross-court. Nice save by Ariel Cacao, but there's a denial by Eugene Gloria. Bantay sarado na ito ni Eugene Gloria. Yung atake ni Saavedra. One more look. Grabe. Our grab block of the set. Bantay sarado talaga. Right smack in the middle. Nakita niya na kasi na winan handset na ni Oo. Cacao. Dito yung mga overpass. Kung matingin mong overpass, hindi Abot pa yun. pa din eh. Napihira ka dito makakakita ng overpass na lalong patungo malapit sa net. Hindi overpass yun. Yes, totoo Playable. yan. Kasi pag nanggigil ka, reaching beyond the man Oo. ang itatawag. And there's Eugene Gloria just scoring his second attack point and looking forward to do more. LaSalle sending us to the second technical timeout of this first set. Back at us inside the playtime, Phil Oil Center. 4-point lead for LaSalle. 4 attack points. Yun yung diferensya, JV. Nagsisitagusan yung mga palo ng LaSalle. Something FEU needs to address. Yes, kailangan pa nilang mag-adjust ng pattern sa ibabaw ng net, pati na rin sa floor defense. Pero bago yung lahat, yung reception Reception muna. yung kailangan nilang i-correct para ma-convert sila ng atake. Gamit pa na, may challenge muna. Magre-reaching mo yata ng challenge sila, pero gagamitin nila ito para dumiskarte ng huddle. Kasi isa na lang time out ni Edor Culio. Para lang baka sakali, kung makuha pa rin nila. That's right. Baka na nga naman kasi sumundot talaga papasok yung JJ Rodriguez.
Kaso hindi. Hindi, air na. Everybody's ball. Yep. So it was a legitimate attack for LaSalle. So isang timeout, isang challenge na nasusunog ng FEU. And this is a 5-point separation. Lumalayo na. A more decent first ball, leading to that solid attack. Malinis rin yung inaatake nito ni Saavedra. Kahit kanina na single block siya neto ni Gloria. Ngayon gumawa naman ng paraan para iiwas sa dalawang blocker. Pero yung ganito kaagang, maghahanap na ng break point itong FAU. Papunta na sa endgame to. Oo. They need to score on their service. They could score in this ensuing play. Yes, indeed! Kailangan nilang samantalahin yung match-up neto na ni Bituin. Tapos wala pa si Isa sa harap. Si Regidor at si Rodriguez pa lang nasa harap. So it's going to be quite a busy period for EJ Regidor kasi i-anticipate mo na siya yung tatargetin ng opensa dito. Pagpumersento. Kaya lang sabi ni Eugene Gloria, sige, puntas tayo para makaikot na. Pero ang lilinis rin talaga ng inaatake neto ni Eugene Gloria. Yung mga cross-court hit niya kasi sinabayan neto ni Endongala si Rodriguez. What a period for Eugene Gloria. Nag-uptrend yung production niya. He had 15 back in game 1. He had 18 back in game 2. 22 in game 3. And he scored an ace. Talagang, eto sabi mo nga kanina, paangat pa lang eh. Pero ito, ibang classic performance na yung pinapakita neto ni Eugene Gloria. Move it, ace of the set. And that forced Ed Orcullo to deploy Kyle Tandok, replacing Mico Espartero. Papahingahin muna. Oh, time to take a step back, assess everything, and hope for the best for your teammates. Kakao to Ahmed Bituin, block! Na double si Tula. Nanggigil eh. Kung hanggang 4 touches pwede. Kung ikaw naman EJ Regidor, asahan mo na sa'yo dadalhin yung palo. Ang mabisang paraan lang para pangontra. Tumiming. Oo. Kasi kanina, nauuna sila eh. Sa taas ng talon na ito ni Bituin, nagagawa niya ng paraan. Ngayon, nagpa-delay sila ng konti. 6-point LaSalle advantage. Sharp serve. Ang tikit sa net ni Rod Stewart. Yung reception yung nagiging problema ng FEU ngayon. FEU will look for a remedy. Let's listen in. Wala! Tinga, gano'n ba katibay yung service para hindi natin mapasa ng maayos? Di ba? Kailangan lang natin. Gusto natin yung mapatay kagad eh. I-receive muna bago atake. Tapos tingnan mo yung tao ha. Hindi ka balikan ng bola. Tingnan mo sa labas ng ng court. Pagka bumalik. Wala na pasa. Nandito na kagad dyan. Wala yan dyan. Pare, nandyan yan. Saan mo ngayon bibigay yung bola? Di ba? Coach Ed just mapped out the situation for FEU na narinig din ng lampas 12,000 na nanonood sa atin sa YouTube. Ang daming nakaabang talaga sa match-up na to. Sabi nga ni Coach Ed kanina na gaano ba lakas yung service na yan. Luis Miguel could not score. Another break point coming up. Yes, indeed for LaSalle. Narinig ni Rui Ventura na puro cross-court yung inaatake niya. Ngayon, binago naman. Sa down the line niya, dinala yung atake niya. And you'd understand where FEU is coming from. Una, kaliwete yung makasalubong nila. Pangalawa nga naman, puro cross-court na target. Binago. Oo. Ito yung hinahanap ni Coach Ed Endongala na ma-activate siya na hindi lang basta blocker. Kailangan niya maging effective na attacker para mamaya magiging effective na decoy na siya.
hang time by Dula Dongala. Overpass. Opensa ang FPU. Rods duo to Lyric Mendoza. Ito rin talaga yung bread and butter ng FEU. Yung i-activate yung middles. Just have to give your props to Rods Duot na every time ipapasok siya dito ni Coach Ed Orgullo, he immediately delivers. As that attack went out, Lasal is disagreeing with the call. Actually, players disagree. Coach Joe agrees. Nakita niya na na late yung na-late si Lyric. Baba sa 5. Lamang ng Lasal. At after some reminders, Coach Joe decided to utilize a timeout. Let's listen to that Lasal huddle. Simulan na to, parang din kay Eugene. Tapos meron ka pa dito na kayo. Okay? Oy, pasabayin mo lang to. Okay, pasabayin mo lang yan. Kasi dapat meron ka pa naman dito sa likod. Sige lang, akin yung pasa, akin yung pasa. Okay lang, okay lang. Nasa likod ka, di ba? Kung sakali man dito si Jamil, dito, banda dito naman ang bigay. Para ito sumunod. Isa lang blocker ha, isa lang blocker. Gene, ito yung sa'yo ha, sa likod to, sa likod dito. Ito yung middle natin, ito si Chef, dito lang bigay. Isa lang blocker ha. Ito! Basahin muna natin! Eh, ano mo? Dalawa kumausap kay EJ Regidor. Una, si Coach Aaron Velez. Pangalawa, head coach niya, si Coach Jose Roque. Na kailangan pasabayin neto ni Rodriguez si Lyric Mendoza para magkaroon ng spacing na one-on-one lang yung laban. 5-point game. Bibigyan ng yellow card si Coach Ed Orgullo. Just an administrative reminder na kalma, Coach. Relax lang. Oo. Pero kung ganito ba naman na 5 points na yung kalamangan, hindi ka pwedeng kumalma. Gumana yung blocker. Hindi pa rin napapagpag yung Lyric Mendoza. Giving Lasal some trouble in that play. FEU offense, kagulo lang. Amid between, had to manufacture a shot. Napahabol si Sherwin Retiro. Nakapalo pa rin si JJ Rodriguez. Kung kanina ang instruction ni Coach Joe, pasabayin lang ni Rodriguez. Pero yung diskarte ni Regidor, i-activate. Ito si Rodriguez. Ngayon, nasa harap na naman si Isa. That could solve the Lyric Mendoza issue. Kasi nga, instruction kanina. Aalisin mo sa eksena si Lyric Mendoza. Pasabayin eh. Oo. Yung pala siya pa yung papaatakihin. Sige, nasa harap ngayon si Isa Oseini. It's JJ Rodriguez serving. Coach Jones, not really that kind of coach that deploys service specialist as Ahmed Bituin's attack went long and out. And Lasal has 7 set points at their disposal. Hindi masamantala ni Ahmed Bituin na nasa harapan pa si Regidor. Kanina niya pa intensyon na dalhin doon sa zone 1 yung atake niya, pero laging napupunta sa outside. Which is understandable kasi nandun talaga yung porsyento. Another drive for FEU offense. Ahmed Bituin, one-on-one versus Regidor. Ahmed Bituin, tagumpay. Yun yung gustong mangyari nito ni Bituin. Balik si Ariel, balik si Drix. Upo si Rods at si Luis. Bawal na magkamali ang FEU. They need 6 break points. Mahaba-haba to. For the first set! Huwag na pahirapan. Huwag na. Bigay mo na. And FEU encountering a lot of issues to try to stop this
Lasal attackers. Nahihirapan yung FEU sa ginagawang diskarte neto ni Regidor na meron kang Hernandez, meron kang Gloria. Yung isa Oo. na malaking problema talaga sa harapan every time na iikot siya. Oo. Pero for Coach Edor Colio, nakikita, isang bagay lang ang nakikita niya na maaaring makapag-resolve ng mga problema nila, yung first ball. Yung reception talaga. Oo. Yan ang hahanapin ng FU come the second set because LaSalle just took the first one, 25-18. First set done in 26 minutes. LaSalle ending up the victor 25-18. Kung titignan natin yung mga numero dito, JV, attacking talaga ang magiging primary weapon ng LaSalle. Yung atake na nanggaling kay Ruby Ventura, Hernandez, Rodriguez pa. Grabe. Yung diskarte neto ni Regidor. Pero yung sa service aces lamang sila, sa block points lamang din sila. Oo. At ang linis ng kinilos neto ng De La Salle University. We have to go deeper sa magiging options dito ng FPU. Sige, sabihin na natin, sa paningin ni Coach Ed, nagiging issue yung first ball as we about to begin set number 2. With FPU deploying a different libero at hindi pa nagkaintindihan si Eugene Gloria at si Sherwin Retiro sa reception. But get this, kung issue mo, reception, so definitely FPU will transfer to their out-of-system plays. Do you think nagiging predictable yung out-of-system, yung out-of-system plays ng FPU sa paring ng LaSalle? Totoo yan. Kaya double block lagi yung mga middles ng De La Salle University. Nababasa agad nila. And even yung floor defense ng LaSalle, nakaka-established muna bago umatake yung FEU. First ball issues continue. Isa Hosseini will get the point. Nahihirapan talaga yung FEU and ito yung kailangan nilang solusyonan habang maaga pa yung set number 2. That's the tournament MVP, Chris Emmanuel Hernandez. Sharp serve! It's an ace! Grabe yung karga, yung kumpiyansa na dala. Sabi mo nga, may mabuboost talaga kapag ka nakakuha ka ng MVP award. Move it ace of the set, courtesy of the MVP, Chris Emmanuel Hernandez. Parang napa-jaw drop ka doon sa ace na yun. Dulong-dulo eh. Gusto pang sundan. Wala, nabasa na. Natabingi na actually yung service ni Eman. Pero yung dating ng bola niya, parehas lang. Still the same. Still the same velocity. Eh, yan din yung isasagot ng Ahmed Bituin. Wala ni Sherwin Retiro, yung best libero of the tournament. That one did not go over. That was all tape. Hanap na block card si Coach Joe. Ayaw magbibigay ng Oh, basta-bastang puntos. just Neto ni Coach Joe.
even that slimmest hope of denying FPU a free point, diba? Kukunin pa ni Coach Joe. But from our vantage point, it was all tape. Yung tunog din, all tape. Pero hindi rin natin alam dahil minsan, tumatama. Nagre-recoil, oo. Oo. Meron naman tayong And mechanism. kapag naging successful yung challenge to, dead ball lang. Oo. Replay point. Na minsan, pag nagkahanda, halo-halo na yung sport na kino-cover mo, jump ball. Meron sa challenge. Meron. Mukhang bumanda sa braso. Yup. Yes. Yup, there was a block touch. We're going to replay the point. So, balik. 3-2 ang ating score. The point was taken away from FEU, but it will not be given to LaSalle just yet. Sandali ang tao dito. They're going to replay the point, yes. Hindi automatic na bibigay sa LaSalle. Kasi the notion is the referees who stop the play, hindi naman yung mga players. Yes, a dead ball lang. Dead ball. Ulit lang, ulit. Sige, serve ulit si Amit. Dapa si Eman, angat si Uge. And the play goes on from the back. Bituin! Sumabit yung atake niya. Pero yun rin yung naging susi niya para bumagsak sa harapan nito ni Hernandez. You can just feel that the kid wants to challenge himself. Try to carry the offense of this FEU team. Now remember, isa siya sa mga pinakabata dito. Pero pag nasa loob kasi ng court, wala nang bata, wala nang matanda. Oo. Eto, veterano to. Eto, veterano na to. Tagal na niya ginagawa. Hindi na to bata. Alam na ito yung ginagawa niya. Season 82 pa lang, no? Ginagawa niya na yun. Oo. Natigilan lang ang run, scoring run ng FEU. Tied at 4. Nasa likod si Isa Oseini. Kahit finals, pwede naman siguro mag-request kay EJ Rehitor, no? Pwede. 5 set lang, 5 set. Baka middle lang si Isa. Ay, kaya alam, lalabas na siya. Na gusto sa ayaw umatake sa back row. Gusto sa service area. Oo. Eh, lalabas na siya. But the possibility is something that LaSalle could really explore. Combination! Hindi nakapag-adjust agad si Saavedra at si Tungala. May espasyo pa rin eh. May espasyo. Effort kay Dula na mag-adjust siya. Nag-react agad siya dun sa tapat neto ni Rodriguez. Tied at 5. The response. Espartero! Yun yung kailangan mong samantalahin ngayon. Na adjustment na ginawa ni Coach Ed. Binago niya na yung pinagpalit niya si Espartero at si Ahmed Bituin para mas mahaba na katapat ni Espartero yung Regidor. Oo. Kay Rui pumunta. Sa pool, yung linya. Sa pool. Kahit down the line hit, kahit cross court hit, yung atakihin nito ni Rui Ventura. Seven attempts for Rui Ventura, connecting on 14. 14 of them naging puntos. Doon mo makikita na yung efficiency. Kasi parang sa basketball field goals yan, di ba? Yes. Pero yung Eugene Gloria na may 34 attempts lang, pero 19 points yung binigay niya nung previous match nila. Over 50% efficiency rate on the attacking department. And as these two teams changing service errors. Nagpapabigatan ng service itong dalawang teams. Eh, sabi mo nga naman service pa lang gusto nang pumutos. Kung pwede nang pumutos sa service pa lang, bakit hindi? Totoo naman. Ariel
Papunta kay Amet. JJ Rodriguez scored it. Pass to Rui Ventura. That's a difficult hit. Grabe. Parang broken play na talaga. Pero inatake pa rin. One more look. Bigla na lang lumipad. Oo. Technical timeout tayo. Back on us inside the playtime Phil Oil Center. Jay De La Cruz together with JB Sumagaysay. Game number 1 of the best of 3 final series. Game number 2 will happen on Wednesday sa Dasmariñas City Arena. So field trip ulit. And pero ito naman yung maganda nangyari na meron tayong venue sa Montalban, meron dito sa Phil Oil, meron din sa Paco, meron din sa Dasmariñas. So yung pinaghahanda, yung exposure na nabibigay sa men's volleyball, mas iba. Totoo. Kita mo naman, ilang libo yung nanonood ngayon sa atin. With over 12,000 YouTube viewers, nakita yung magandang palo ni Amet Bituin to give FEU the lead. Isa pa dito, no? Yung kapag namamasyal tayo as a block point for Lyric Mendoza, kapag namamasyal tayo, tapos may mga batang nanonood, di ba? It could be a spark sa mga bata na magiging inspirasyon nila itong mga to. Tulad ito, sa Lyric Mendoza, naka-block point, grab block of the set yun. Imagine mo, pag nakita yung mga taga-Montalban, yung batang taga-Montalban, yung batang taga-Dasmariñas, di ba? And kahit yung mga batang nanonood sa live natin, na kahit tiga Mindanao pa yan, kahit tiga Visayas yan, di ba makikita na nila na, ay, posible pala. Oo. Na hindi lang basketball yung pwedeng puntahan. Na right. meron ng career dito sa volleyball, kahit men's volleyball yan. Especially with the hard-hitting action that we have witnessed the past couple of months. Isama mo yung atake ni Derek Saavedra, Chris Hernandez, great read. Napasobra lang yung palo ni Isa Oseini. Lasal looking for some contact. None was called by the referees. Lasal will challenge this one. Ano yan? Net fault. Yung blocker. Yup. Titignan natin kung tumama yung damit. Sumbong ni Isa Oseini kasi may tumama daw na Yun, nakita pa niya yun na siya na yung pumalo. Dapat ang tinitignan niya yung daliri. Pero yung sa net pa rin pala nakatingin. Ang daming nakikita ni Isa Oseini na siya lang nakakakita. Peripheral vision niya. Oo. Sa bagay, ganun naman talaga pagka middle. Kasi mabilis Yung set sa'yo, quick set So pag angat mo pa lang, kailangan alam mo na kung saan mo dadalhin yung bola. Meron nga ba? Is this really the net moving after a previous attack, after a prior attack? Bumalanse si Lyric Mendoza. So, lumipad lang talaga pala yung palo. Pero may gumagalaw din talaga yung net. Oo. Galing pa yun sa previous attack Tama naman yung nakita niya. Hindi niya lang nakita na mismo yung blocker yung tumama. Akala ko may nakita na siyang di natin nakikita. Tatakbo na ako pa uwi. Kaya nga Paggabi pa naman Oo. And reception. But still a shot coming from Rui Ventura. Just an overall. Pipe attack. Eugene Gloria. Malinis na pipe attack naman yung binitaw dito ni Eugene Gloria. Apat yung attacker mo May Rui Ventura ka dun. May Isa, may Gloria. Bigla na lang lilipad sa likod yung pipe attack mo. So far sa mga out of system plays,
pinapakita ng Lasal yung kakayahan nila eh. Medyo mababa. Oo. Na kahit pa paano, yun yung gusto mong makita sa FAU. For now. Oo. Pero kailangan kasing bago ma-activate ni Kakao yung mga spiker niya, pati yung back row niya, kailangan muna yung magandang reception para hindi predictable yung magiging atake nila. Tumalbog yung service sa net, prompting it to go out. Easy point for FAU. Sino kukurap dito, JB? Walang kukurap dito. Lalo na ito na yung pinagtrabahuhan nyo. Dulo na to. Dikit yung set ngayon. Ang kumurap, talo. Isa Hosseini with that off-speed drop shot. Nakita niya na nakakommit sa kanya to si Lyric Mendoza. Kaya nilagay niya lang sa likod. Balance attack for Lasal. Bilang natin pantay-pantay ang puntos ni Eugene Gloria, ni Isa Hosseini at ni Rui Ventura. Kung kaninang set 1, nag-i-struggle sa reception na itong FEU. Ngayon naman, nag-i-struggle yung De La Salle University sa service area. Kulang pa raw sa length. Kailangan Pumasok yung Joshua Magalaman. maliliitan pa. Huli ni Dula. Dula, oh, nope. Masyadong masaya si Dula. Nanggigil. Yup. At hindi tumutol si Coach Edison Orculio doon sa hatol. Kung ganyan ka ba naman katangkad, kahaba yung wingspan mo, panggigigilan mo talagang kahit nasa kabila, kukunin mo na. They go to the other side. Nico Espartero, good idea, but attack went wide. Ganito pa rin, same result pa rin yung nangyayari na dinala na ni Coach Ed si Espartero dito sa harapan ni Raydor. Pero yung gigil nila na alam nilang lamang sila, napapasobra eh. Di pa nakukuha yung tamang timpla as far as the individuals are concerned. Ito pa rin, patuloy pa rin yung issue naman sa side ng De La Salle University. Kaya hindi sila makalayo dahil napuputol ng service errors nila. Dami nilang error Kanina, 5 lang error ng Lasal. Ngayon, it's counting at 8. FPU attack. Nico Espartero's block. There's a met between the coverage. Ariel Cacao, 1-2. Ang problema, tinamaan din yung net. Net hold. Sabi mo nga, di ba? Net hold na eh. Hindi na net touch eh. Net hit. May gigil na eh. Really, FPU has to calm down, JB. Yes, kailangan nilang bagalan yung ano nila. Sa bagay, hindi ka pwedeng magbagal eh. Kailangan mas malinis. Mas pulido lang yung ikilos nyo. Just like that. Yan. Yan, speaking of malinis. Malinis na atake. Because true enough, napansin din to ni Vince Maculamnan back in that Ateneo Lasal series that Lasal is not doing anything different. Diba? They're not trying anything fancy. It's within the system. It's within the bounds of whatever they're doing. It's just a matter of consistency. Totoo yan. Nakita natin na tama naman, wala namang kakaiba talaga ginagawa yung Lasal eh. Puro lang, mas more on porsyentuhan. Oo. Tulad yan, nakita naman ni Emer Hernandez sa bakante. Nakita niya na nakaabang na si Tunggal at saka si Cacao. It's just a matter of reading whatever your opponent is doing, and Lasal is somehow successful in doing just that.
Paalala sa mga nanonood sa atin sa YouTube, sa Pilipinas Live, sa Solar Sports, Top Sports Mindanao Network. Game 2 of the final series will happen on Wednesday sa Dasmariñas City Arena. We'll kick things off with the Game 2 of the women's side, FPU versus Adamson. 2 p.m. po ha, huwag kakalimutan. Opening serve at 2 p.m. Tapos susunod kagad ng men's side. Ito naman ang ating mga fans na magkakaroon ng libreng ice cream because it's time to turn down the heat and turn up the cool. Keep cheering, keep smiling, and keep cool with Crunch. Nakakadalawa na si Jillian Gallo ha. Nakakadalawa na yan. Lilibre na ako niyan mamaya, sigurado yan. But as we resume live action, this Drix Saavedra, nakakarami na kasi yung Rui Ventura. Kailangan makarami rin siya. Kailangan ng katulong. And makikita natin yung yung ball distribution talaga ng FEU din. Hanggat maaari na magkakaroon sila ng magandang pasa, papaganahin yung middle, papaganahin lahat. Ohoy! Pero nabasa. Sasabihin na sa the first time nabasa ng FEU. Yung gagawin na Lasal, nabasa din ng Lasal yung gagawin ng FEU. Hindi agad nag-react si Kakao na dun sa coverage na yan. 17 serving 16. Hindi umangat. Ball is saved. Lasal offense coming up. Isa Oseini! Grabe yung iwas niya dito kay Lyric Mendoza para talin sa crosscourt sa ibabaw. So far, those are the separations. Sige, sagutan lang naman. But Lasal having the edge on scoring on break points. Every time na magsaserve sila. Ito, o-offense na naman Lasal dito. Sila nag-serve ha. Sila kayo na-offensa. Sila ang puntos. Nagugulo na yung blockers netong FEU. Yung floor defense, yung net defense sila, nagkakagulo na, nararatel na sila. Hindi na nila alam kung sino yung babantayan. Tawag ng bombero si Edor Colio. Let's listen in. Tingnan mo, arte na ganyan. Gagawin mo yung ball mo. Score, pare. Tapat. Mark, block. Tapos dikit ka. Tapos. Flat, pare. Depensa. Ganyan, eh. Diba? O ngayon, paano tayo nagkakamali sa paso? Paso, tandaan lang. Lalayo na naman yan. Tingnan mo, tatlo na naman. May hirapan na naman tayo pag pumasok ng 20 na naman yan. Adjust na natin. Ha? Yun nga, papasok na sa de facto threshold ng mga coaches, yung 20 points na yan. Na makakauna ang Lasal, makaka-opersa ang Lasal. Pagdating ng mga 20 points na yan, yung kalaban, yung dehado, parang bumibigat yung kilos nila. Totoo yan. And ang napapansin ko talaga dito yung yung kilos, yung perfection ng kilos ng Lasal. Ang ganda ng pasa, ang ganda ng depensa. Kita mo naman yung May depensa swerte na yun. pa. But Lyric Mendoza denied all of that. Hindi na hinintay pa. Pero makikita mo yung effort nila sa floor defense. That's right. I mean, sige, sabihin na natin luck. But the reason they attracted sa block because of hard work. Oh, great rejection, but still not a point. They go to the other side. Rui Ventura did not score on that down-the-line attack. Nakapag-adjust ngayon yung blockers netong FEU. Yep. And a huge break for them, for FEU. They scored on the break. Na sila nag-serve, sila nakapuntos. A rare missed hit coming from Isa Oseini. Another miss hit from Rui Ventura. FEU attack, Saavedra too wide. Nanggigil lang dito si Saavedra. Ito sana yung much needed point ng FEU. Ta-time out sana yung Joe Roque. Papunta na doon. Kung Pa-time out pumutos na eh. si Drix. Doon naman ang hinayang si Coach Ed. Oo. Lasal ahead by 2 in the second set. Explosive serve as usual from Eman Hernandez. Di nakapalo ang Lasal. FEU opportunity. Second time, Lyric Mendoza caught by Sherwin Retiro. Eugene Gloria. Short. Grabe yung dig ni Retiro doon sa atake ni Mendoza. Talaga
talagang pinaninindigan yung maging best libero. Sabagay, hindi ka rin naman tatawagin best libero nang wala lang. Kumbaga, kakasadsad mo sa sahig. Ito, Ito recognition yun. para sa'yo. Deserve mo to. Ramdam ng lahat yung panghihinayang ni Ahmed. Two-point game. Si Magalaman ang nasa harap sa middle blocker position ng Lasal. Sumobra. Double yun. Nag-alangan si Gloria. Kasi baka ma-reaching beyond siya. Pero pa-overball na talaga. Yun naman yung nakakapanghinayang na puntos. Oo. Kasi yun na yung ano eh, panlayo. Oo. Nakapuntos yung nag-receive sa FEU ng ganun-ganun lang. Babawi ang Lasal. Magalaman! Na-delay si Endonggala dun sa atake ni Magalaman. Akala niya hindi ibibigay para makadoble pero ayan, inabig agad sa zone 1. Just enough angle. Diba? Kita mo yun. Late na yung blocker, iniwas pa rin. Pero ito pa rin yung issue nila ngayong set. Yung service errors nila. Dumami rin ang error. Okay, nabagit na nga natin ito. Ang dami ng error ng Lasal ngayon. Halos dumoble. Coach Edorcolio, redeployed Luis Miguel and Rod Stewart. Full front line. Dikit, JB, dikit. Dikit to, wala nang gustong maglayo dito. Running, nalunod. But play goes on. Rods, back set, Luis Miguel, push shot, denied! Grabe yung hang time ni Eugene Gloria na hinantay niya talaga. Alam niya hindi na mapapalo nito ni Miguel. Kaya binantayan niya na. Ayan oh, grabe. Inantay talaga. Grab block of the set, courtesy of Eugene Gloria. Timeout at Gorculio. Itong tao natin, hindi madaling sa shaded kayo. Okay dyan ha. Ito isa, bundit. Ito, maiwan dyan. Ito natin dyan. Okay? So, meron kang isa. Meron kang open. Meron ka dito. Ito, pagtapon ng bola tsaka sa gagalaw. Kailangan ng pagpok. Mabilis. O tara, WhatsApp kami natin na. 13,000 viewers. Kabilang na dyan Chris Hipolito at Andrea Bullas. Naman nasa BGC ngayon. Nakatabay, nakatutok sa kanilang mga cellphone habang narinig nila yung UTCCU huddle ni Edorculio. Alam nila na wake up call na. Nag-map out lang ng positioning, just try to address this Lasal offense. Pero opensa muna sila. Espartero cross-court. Nahigop ni Chris Hernandez. Pareact na si Retiro. Kaso palabas siya. Nag-sorry naman si Eman kasi nakita niya na, nandiyan ka na pala, Sherwin. Andiyan ka Sorry, naman. my bad. Pwede naman mag-sorry. Oo. Lalo na kayo naman yung aatake. Babawi kayo sa magandang reception. That's enough. Oh, Jake Briones was there. Bituin, no. EJ exploring his options. Eugene Gloria, paipata. Dug by Jake Briones. Di nga lang nakapalo ang FEU. Another drive for Lasal. Magalaman with a slam dunk. Hindi niya kailangan paluin eh. Alam mo yung hindi pa siya umaatake. Alam niya na yung discarding gagawin niya. Soft slam dunk lang naman kasi meron Slam pa nga naman lang, mas malakas eh. Mas Baka malakas na matawagan dakdak eh. ng ano eh. Baka naman matawagan violation ng catch eh. No? Tinakot mo naman yung bola meter. Bawal naman yun. 2 set points for Lasal. Bituin. The second try. Naging joust sa net yun. Miguel had to step back for the finish. Lasal. Regidor, no. Oseini, 1-2. Isa Oseini. Grabe yung hindi niya na hinintay. Ito ni Isa, gusto niya na talagang tapusin.
Sige, babaksak na siya sa sahig. Baliwala. Maipano niya lang, di ba? And just gotta admire the dedication of this LaSalle team. Kahit sabihin mo nagdidikitan nung nagdami nung errors nila, nagdidikitan nung mid-latter part of the game, pero sa dulo nang ibabaw yung diskarte nila, yung teamwork. But if you're FPU, kailangan they have to live with that mantra of be brave. Because they're down 2-0, and mayroon pang pag-asa dito if you're the FPU Tamarals. Set 3 when we return. (25-18, 25-22), LaSalle looking like they're making this an easy work, but it's really not. Punta muna tayo sa mga numero because it's a close one, di ba? But FAU still couldn't get over. Kahit sabihin natin na 12 unforced error yung binigay ng De La Salle University na naging issue nila. Pero yung 13 attacks, grabe naman din. Oo. Tapos kumuha pa sila ng 2 black points. And sa dulo na nagkakatalo. Yung sa dulo, atake neto ni Magalaman. Oo. Atake neto ni Isa, yung tumapos. Yun yung sa numero, pero what do you think the concerns here for FPU? Ay, sige, nandun na. They need to score on those break points para nga naman makakuha na sila ng mga run dito. Pero sa offense naman kasi dito, wala namang problema. Ayun, di ba? Yun yung atake. Doon na Nakaabak na. atake. Pero, sige, breakdown natin yung pwede nilang gawin dito sa depensa. Paano nila mapipigilan yung mga attackers ito ng LaSalle? Kailangan na ito ng FEU na magkarga talaga sa service area. That's one, oo. Kailangan nila na dalhin sa pagitan ng mga receiver kasi nagiging relax lang pumasa. Kasi yung service nila, diretso sa tao at hindi kargado. Kaya ang ganda ng setup na laging nagagawa na ito ni Raidor. Attack quite low for Rabbit to win. Ay, tulad yan eh. Tama ka na, sa service mo lang kailangan mo mag-umpisa na. Kasi LaSalle, yung sistema nila from first ball, ang ganda. Ang ganda. Diba? Kasi pumapasa si Hernandez, si Gloria, tapos yung best libero pa na si Retiro. You just want to disrupt this smooth offensive flow of LaSalle. Tulad doon, sa mga atake kasi wala namang problema. Walang problema pero makikita natin na yung blockers ng De
De La Salle University, basang-basa eh. Oo. Predictable yung atake ng FEU. Naggagawan lang talaga ng paraan. What more pa kung magkakaroon ng magandang pasa yung FEU. Ayun, no? Maayos na first ball leading to that attack. Rui Ventura scoring. Kasi ang mangyayari lang talaga dyan eh. Sagutan, di ba? Sagutan, isahan lang yan. Oo. Ang problema, pag nakuha ng Lasal yung atake ng FPU, yun na. Ako, may ace pa. Kumuha pa ng service. Sabi ko sa'yo eh. Ayaw matake sa pipe. Gusto sa service area matake. Move it, ace of the set by Isa Oseini. Nakursunadahan yung backline. Kuha naman, pasok naman. Kantong-kanto. Nagpalit ng tao. Gusto pang umisa dun sa spot na yun. Tabingin na. Coach Edna na target. They got a point of the error. Now for sure, Lasal will try to minimize come the third set. Dumoble yung error ng Lasal from first to second. Nice dive. Tandok was rejected, however, by Rui and Josh. Grabe yung haba ng dalawang nakabantay dito kay Tandok. Rui Ventura collaborating with Josh Magalaman. Saan ka dadaan? All that effort just to be denied on that attack. Grabe, kahit gusto niya nang hawiin palabas. Hindi eh. Nakapayong. Abante ang Lasal. For the tie, easy. Diba? Basta magkakaroon lang talaga ng magandang reception yung FEU. Sigurado, ma-activate yung mga middles and yung yung blockers ng DLSU magbabasa. The remaining puzzle to be solved is how they can get a first ball off Lasal attacks. Lasal, sir, sige, nakakawa ng first ball. Pero yung Lasal attacks, sige. Kasi yung FEU din, nagiging play safe yung service nila na ayaw nilang mag-error, ayaw nilang mag-take ng risk na kargahan. Kasi makikipagsagutan lang makikipagsagutan. Makikipagsagutan sila sa atake. Yung naging issue naman nung set number 2 sa Lasal, nasobrahan sila sa pagte-take ng risk sa pagkakarga ng service para mag-misreceive yung FEU. Kaso, dumami yung errors nila. Pero, ang naging solusyon naman doon, kaya nila nakuha yung panalo, dahil sa dami rin ng inatake nila. Oo. Habol! Lasal pa rin ang puntos. Throw it up. You mentioned risk. See, ang daming error na Lasal, pero because of those risks, dumadami rin yung possibility nga naman na nakaka-atake sila. Yes, kasi at nagiging predictable yung atake ng FEU dahil puro misreceive yung tinatanggap nila galing sa service ng Lasal. Kakao to sa Avedra. Really still in rhythm. Veterano na yan eh. Oo. Hindi na yan, basta kahit sabihin mo makauna kayo ng dalawa, tatrabaho yan. Just a thing of beauty. Ika nga. Still a soft serve. Back set. Rui Ventura doing the same. Pinagante. Kung kaya ng opposite hitter mo, kaya rin ng opposite hitter ko. Tit for that. This begs a response from Direk Saavedra. See? Tignan natin kung pagagantihin na naman ni Regidor si Ventura. This also begs a response from Rui Ventura. First off serve. Ventura pa rin! Pinaganti nga. One-on-one na ito mamaya. First technical timeout pa lang tayo. Ang haba pa ng set na to. Lasal ahead, 8-7.
8-7 is the count. One-point lead for the La Salle University. Jay De La Cruz together with JV Sumagaysay. Eman naman ngayon magsaserve. Drix ba ulit? Drix nga. Drix pa din. Grabe yung showdown ng mga lefty spikers. Sige, where else would you go? Tingnan natin kung hindi magpapatalo tong si Regidor. Where Na else? babalikan si Rui Ventura. Kaya lang misreception. Ayun, yung hinahanap ng FAU. A break point. Yun yung sinasabi ko na kailangan nilang damihan na mag-misreceive, mapuwersa nilang mag-misreceive itong DLSU. Kasi pag naumpisahan mo yung breakdown sa isang aspeto, usually nagtutuloy-tuloy yan eh. Yes, domino effect na yun. Oo. Si Oge pinaporma. Oh, push shot working for Eugene Gloria. Medyo nadulas Slippery spot jump. dun si Eugene Gloria pero ginawan pa rin ang paraan. Indifferent response from the side of La Salle. Tied at 9. Dito, makakakuha naman ng first ball dito. Yung nagiging tema dito ng FAU yun. Maayos ang first ball. Makakapalo, makakatake. Layo nga lang. Huwag ka lang mag-error sa atake. Yes, ito, titignan natin kung magiging successful yung black touch. Tingin ng FAU, may nakahuli. May nakadikit doon sa palo ni Drix Saavedra. Meron ba? Inaabangan rin yan ng 8,000 viewers so far. Wala. Wala naman. Wala. Talaga. Iwas na iwas yung atake nito ni Saavedra. So same. Bawas lang ng isang challenge si FAU. Naku, ayun. Nawala yung reception. Oh, shot coming from Joshua Magalaman. Hindi na kailangan paluin ng malakas nito ni Magalaman yung atake niya. Kailangan niya lang dalhin dun sa walang dedepensa. Palit ng setter. Ariel Cacao will take a breather. Let's do what enters the ball game. Habang maaga pa no, dito kasi best of 3 affair naman to eh. Na sige, sa ganitong period, sige, mag point by point breakdown tayo because so far with the way things are going, yung mga maliliit na detalye naman, that's where the difference lies eh. Yes. And yung mga small details yung nagiging key factor para makuha mo yung panalo. Kaya ganun rin yung naging kwento dun sa Lady Tamaraw tsaka Lady Falcons. Kasi tulad nito, dikit. Kanina nakakuha lang ng break point ang La Salle. Nagtutuloy-tuloy si Joshua Magalaman. Kasi on those small things, sa mga break points na yon, yun yung nagiging beat siya. Kaya nagsusunod-sunod yung mga puntos sa mga player. So yan. And kailangan nyo solusyonan agad. Oo. Tulad nun, si Josh Magalaman, nakapuntos ulit. Nagiging effective na. Oo. Missed reception. Finally, a proper attack in this point. Second try from the 5. Ahmed Bituin. Medyo tahimik ngayon yung atake nito ni Ahmed Bituin. It's true. Basing it from the standard that he set during the preliminary round.
na usual na nakaka-15.6. Madali, parang sa kanya yan. Madali sa kanya. Ngayon, 6 na puntos pa lang yung bilang natin kaya may bituin. Lasal. Eugene Clona ngayon mag-serve. So far, kapantay niya lang ng output. Itong sina Rui, Isa, kasi Isa. Lyric Mendoza naman yung aatake doon. Kailangan mong i-activate yung yung best middle mo. But you just have to go back to what JV was looking for. Try to take some risk. Start with those service. Kasi makakapunto sa si Drix Saavedra. Yes, yung atake na yan, kayang-kayang gawa ng paraan ni Saavedra. Pero sa service area, kailangan lahat kayo. Guluhin na yung depensa ng Lasal. Lalo na, Service pa lang. lamang naman na yung sa set etong DLSU. Mag-take na kayo ng risk. Oo. Kesa isipin nyo kung kaya ba. There's a block. It went out though. It's Hernandez with the point. Hirap din makuha ng mga blocker ng FE yung atake ng Lasal, no? Nahihirapan din sila pumasa. O kasi nag-iiba-iba yung target ng mga mama eh. Combination! One hand block. Gandang pangontra sana kay Isa Hussein. Hindi nga lang gumana. And hit that na last touch, FAU. Grabe yung one hand block na nakaabang din ni Isa. Tapos siya pa yung nag-set. Parang humaba yung galamay. Maba eh. Masaraduhan niya lang yung dadaanan ng atake. Naging Mr. Fantastic si Isa Hussein. In that short period. There's the answer. Dula Tongala. 4 points pa lang yung Dula Tongala. Kaya nagiging predictable yung atake nila kasi hindi na-activate yung mga middles. You would want for more eh. Totoo yan, yes. Kasi alam ko na ito na talaga yung bread and butter ng FEU, yung middles nila. Kasi before, yung JP Bugawan, Peter Kell, Oo. talagang ibang klaseng mamuntos. Lalim nung pinagugutan mo na yun. But you're right. As Drix Saavedra starting to become unstoppable for FEU. Umawi na, tabla na. Pero ang kailangan dito is yung panapos hanggang dulo. But make no mistake about it, Lasal is looking for a remedy laban dito kay Drix Saavedra. Wala, nahihirapan silang hulihin yung atake ni Drix. Napakailaman ni Oseini yung reception. Nakapalo pa rin naman. Kyle Tandok was there. Saavedra will manufacture a shot. No good. Regidor to Rui Ventura. There's the answer! A showdown of the lefties. Technical timeout tayo. Once again, a reminder to the 11,000 people watching us live on the V-League YouTube channel. Pati na rin sa mga nanonood sa Pilipinas Live, sa TAP Sports, Mindanao Network, at Scancha Viewing natin sa Solar Sports. Game 2 will happen on Wednesday sa Dasmariñas Arena. Opening serve at 2 p.m. Mauuna yung Game 2 ng Women's Division, Adamson versus FEU. We resume play. Saavedra's block. Mukhang may remedyo ng Lasal sa pag-aatake ni Drix Saavedra. Pero gumagana yung Dula Tongala.
Sabi ko sa'yo, kailangan maraming atake sa gitna. Just to expand the target of FEU at kumalat din yung depensa, yung kailangan i-cover ng Lasal eh. Yes, nagbabasa na rin pati yung floor defense. Tied at 16, the air response, Iso City. Pero yung atake nito ni Isa, kahit ready na yung FEU, lulusot pa rin. Usapan na naman dito kung sino kakawala, no? Kung sino makakapunto sa service nila. Kung sino yung magkakarga ng service. Sinubukan ni Eman, hindi lang gumana, nasabit sa net. Saavedra with a step back, Doug. Gloria was rejected, na saved by Eman. Eto na, yung lefty. Rui caught by Rod Stewart. Set up si Ahmed. Saavedra had to step back again. Caught by EJ Regidor. Set up ni Sherwin kay Rui. Too long. Walang challenge na mangyayari. May kukwento ako sa yung numero. Second error pa lang ng Lasal. Sa set na to. Sabi ko sa'yo, ito yung nagiging susi nila. Yung linis. Malinis yung kilos ng Lasal. Grabe yung bawas, no? Kanina 12. Nung set number 2 ngayon, dadalaw pa lang sila. Eh, matatapos na tayo. Kaya lang, nagsusunod-sunod. Nabate. Nabate. Pangatlo na to. Magtitimpi si Jose Roque. No timeout whatsoever yet. Hayaan niya muna na gumawa ng solusyon. Ito ang solusyon. Self-inflicted wound. But for FEU, that's some development na nakapuntos ka with your service. You just don't want to give Lasal that same opportunity. Saavedra! Kahit dalawa yung blocker ngayon, one-on-one against Gloria. 16 attack points for FEU in this set. For sure, ayaw na nilang maulit yung nangyari sa semifinals where in one set, they just scored 2 attack points. Totoo yan. Ang hirap pagka nalilimitahan yung mga attackers. That's quite a nightmare for a team, di ba? Especially with the caliber of FEU, somebody touched the net on FEU. Kita-kita ng Mas second piniling. referee natin. Oo. Ito na yung yung time na lahat ng gigil nyo lalabas na, patapos na eh. Oo. Kaya kung alam mong gigil ka, eh, medyo Control. dumistansya ka muna sa net, no? Kailangan kontrolin. For the first time in this match, Coach Jose Roque will field a full front line, thus prompting him to deploy MJ Banjit and MJ Fortuna. Pero yung FEU, hindi pa rin As kakaroon ng substitution dahil kailangan nilang paatakihin sa likod etong si Saavedra. Na nagiging matagumpay naman sila, Yes. lalo sa set na to. Pero punta sila kay Kyle Tandok. Shoulder dig coming from MJ Banjit. Lyric Mendoza was there for the follow-up. Nakaabang na agad ito si Lyric Mendoza. One more look. Nandun na si MJ eh. Kaso nandun rin si Lyric Mendoza. Sabi ni MJ, shoulder dig ko na nga eh. Ano pang hihingi niyo sa akin eh? Ang hirap ng kontrolin nun. Oo. Bawi na lang sa pasa. Aha! Using Gloria will get the point. Could have been an easy over. Ang problema lang, iba yung nagiging hakbangin ng mga receiver. Nagkamali yung pag-scoop doon sa bola. Maahabol din sa atin Emmet kasi si Emmet, bis na habulin ng takbo, nagbabackpedal. Nag-alangan din eh. Oo. Tied at 20. Ahmed between. No. Lyric Mendoza again. Nice dive by Sherwin Retiro. Easy over. FEU attack. 1-2 play. Nahabol pa rin ni Sherwin. Step back. Dug by Vinny Ceballos. Ahmed between. Yeah. Oh no, not yet. Check that. Tuloy pa rin, Evan.
hindi mo alam kung sino yung makakakuha ng puntos. Pero eto, yung tibay ng depensa ng DLSU yun ang ibabaw doon. Time out, Edor Tulio. Kung saan ka pumunta, doon pupunta to. Like, kung saan pupunta yan, nagkabalikan ng bola, tanggalin mo yan, mag-isa. Matitira ka, wala mo na tayo dito. Dito sa kabila. Ang kailangan natin ngayon, makapasa ulit. O, tara, masap tayo, masap tayo. Dadaan lang. JB, tamang diskarte lang para makakuha ulit ng breakpoint. Kailangan nilang maka-side out agad dyan sa pagkakataon na yan. Kasi pagka nakakuha pa ng puntos etong DLSU, mag-iiba na yung takbo niyan kasi makakakumpiyansa na at magpe-play safe na yung galaw neto ng FEU. Note that it's FPU was the one who got ahead first dito sa 20-point mark. Pero ngayon, Lasal ang abante. Naku, baba pa ng first ball. Lasal attack coming up. Sobra din yung pasa! Amit bituin! Yun lang. Binigyan mo ng pagkakataon yung FEU. Napaaga yung regalo mo. Pero kung makikita natin na yung service talaga ng DLSU, kinakargahan talaga nila at nahihirapan sa reception. Oo. Etong FEU. Placement ni Lyric. Punta kay MJ. Iba yung pupunta ni Kyle eh. Nakaabang sa down the line. One more look at this MJ Fortuna attack. His first attack. Hirap din yan. Dalawang set kang nasa box. Tapos gagamitin ka ng third set. Oo. Soft serve coming from Josh Magalaman. The setup. Rick Saavedra. Block. Another try. Tula Dongala. Ang ganda nung silip nito ni Dumot. Inintay niya kung nasa nakaposisyon na itong si Isak. Nakita niya na sobra ng konti. Kaya binigay niya dun sa kay Dongala para ma-atake yung cross-court. At hindi nakatulong sa Lasal na iniwan nila nag-iisa si Isosin sa gitna. Sasagot na lang. Fortuna. Totally rejected by Amit Bituin. Second try for MJ Fortuna. That is good! Grabe yung ganda ng substitution nito ni Banjit at saka ni Fortuna. Nagko-contribute talaga sila. Si MJ na mag-serve. Sabi ni Coach Jose Roca, hindi, tuloy nyo muna yan. Looks like Coach Joe will let MJ Fortuna and MJ Banjit close this one out. They just need 2 more points to take game number 1. FEU for sure has other plans in mind. Amit Bituin, block! And successful naman yung diskarte ni Coach Joe na hindi magkaroon ng substitution. Na hindi ibalik si Ventura at saka si Raydor. Dulo na pinasok, dulo, pupunto si MJ tsaka si MJ. Time out FEU. Sunod na dalhin to. Pag dito mo dinala, ang bola nandito sa area na to. Pag dito mo dinala, ang bola nandito sa kabila. Ito, kung saan siya pupunta, nandyan. So kung dinala mo siya dito, ang bola natin nandito rin, iikot lang siya. Eh, ang laki. O dito mo dinala yung bola. O doon mo tinapon, o di, ang laki pa rin. Ang laki. Tapos boys, ang kailangan din pasa, matibay. Kailangan umabot dito. Pag hindi dyan umabot yung bola, mahirap talaga. O tara, kapitan natin na kaya natin kanina. Nakakita pa ng issue sa opensa si Coach Edor Julio. Because throw it up. Again, Lasal is not doing anything different from the starting point of this match up until this match point, JB. Kailangan, yung ginawa lang nila dito, sabi mo nga, walang kakaibang ginagawa yung Lasal. Walang kombinasyon. Pero yung linis ng kilos. Oo. Just sticking to the program eh. And there is an example of what Coach Edor Julio is demanding from his players. Ngayon, babalik na to si Raydor at si Rui Ventura para sa DLSU. The most important breakpoint for FEU in this match. And Coach
Joe Roque will try to disrupt it first with his timeout. Listen. Game. Isa. Dito natin dalhin, ha? Oh, dito natin dalhin. Para solo ka dyan. Hindi mo kailangan paggigilan. Once sa solo, snap lang. Diba? Snap lang. Isa. Get this guy. Throw them here. Tapos, meron ka pa rin dito. Eugene, ito sa'yo. Ha? Tara. 13,000 people and more just heard perhaps what could be the winning play in this game number 1. Grabe yung appetizer bago yung dinner. Oo. Kinuha ni Rui yung reception para kay Eman. Huli! But the block went out. Eman Hernandez and Lasal will get game number 1. Grabe yung performance na pinakita ng DLSU. Pero hindi pa. May But challenge we're not pa. yet done. Yeah, we're not yet done. Coach Nog Malanon and company, the assistant coaches of FPU, seeking for a challenge. They thought the block went in. Coach Edward Culio actually recited the fact that Emar Hernandez got the point, but the assistant coaches saw otherwise. Hindi na, malay naman natin, di ba? Oo. Video challenge lang ang makakasagot niyan. But talk about the reception, yung sistema ng reception na ginawa ng FEU, ang layo ng tinakbo ni Rui Ventura. Grabe yung effort na ginagawa rin ng depensa eh. Depensa, atake. Trinabaho naman ng FEU pero yung reception nila, yung consistency ng magandang reception, yung nagiging problema ng FEU na kung magkakataon, kailangan nilang solusyonan dun sa game 2. And they have actually 48 hours to resolve just that. Kung maging unsuccessful yung challenge ng FEU, anxious times we are having here. Original call, the block went out, point for Lasal. Nakita ng FEU, pumasok yung block. And lahat ng tao dito, nakatingin sa monitor ngayon, nag-aabang at hindi humihinga. Nasa harap din natin si Coach Ed Orculio, anxiously waiting for the result. Challenge referee looking closely at the monitor, trying to look for the play. Actually, trying to look for the perfect angle. Walang humihinga. Oo. Nakaabang lahat. Ang tanong lang dito, baka mamaya naharangan. Kasi di ba, scramble yun eh. Ito na naman yung ano eh. Kaya nga sabi nila eh, multo. Di ba ganito yung nangyari doon sa Alas Pilipinas na? Oo. Pero Iran. Against Iran. Oo. You just gotta wonder if you can consider it sa panig ng FU Pro. Actually, for these two teams, parang nandun yung aspeto ng prolonging the agony. Kasi imagine, if this challenge is successful, what could it do to, masasabi mo, doon sa momentum ng Lasal? Magbabago yan. Magbabago yung timpla niyan. Lalo na, extended set ang mangyayari. Oo. They got their groove. They got actually the, kumbaga, nakuha na nila yung moment na yun eh. Mukhang may resulta na. O hinahanap pa din hanggang ngayon. Oh, actually looking for that play. Ito yung replay. Ito, meron naman, you have our own replay na ang nangyayari naman, actually really went out. Oo. It was out. Ayan. Just to supplement. Yes. Oo. Meron yung challenge system natin.
Actually, it went far and out. Pero syempre, iba pa rin yung angulo ng video challenge system. So the referee actually called the attention of the game captain, which is Ahmed Bituin, to try and discuss. Looks like a decision has been rendered. Pero nakikita lang na dito yung movement mga players, but the fans actually inside the Playtime Philhall Center, nakikita na, we're seeing Ed Orgullo actually perhaps starting to contemplate what he needs to do Kasi kahit starting Wednesday or come Wednesday sa Dasmariñas Arena. pine-prepare niya na yung utak niya kung ano yung naging mali, kung ano yung kailangan nilang resolbahan. He saw firsthand this LaSalle team, how formidable they are. How talk about the perfection of the system. A decision has been rendered. Looks like the ball will be teamed out. And that will officially put an end to game number 1. And officially hand the victory to De La Salle University. But again, ang dami na nating nasabi dito na true enough, La Salle just sticking to that system, executing it to perfection, and it's dealing a lot of difficulty to the opposition. And yung efficiency ng mga attackers na itong De La Salle University, mataas talaga. Kasi nahihirapan yung kalaban na yung FEU na bumasa dahil doon sa magandang reception nila. Sabi mo nga nagkaroon ng domino effect. Yung small details na magandang reception, nagtuloy-tuloy na yon sa magandang net defense, sa magandang floor defense, sa magandang diskarte ni Regidor. So if you're FEU, it's either you hope for La Salle to somehow mess it up in the middle, mess it up between tonight and on Wednesday, or you yourself play an equally perfect game in order for you to tie this series. Totoo yan. And syempre kailangan nating mabawasan yung magandang reception nila na kailangan nilang 48 hours. Kailangan nilang magkarga pa ng service para hindi na makadiskarte pa ng maganda-ganda yung player of the game natin ngayon na si Regidor. Especially with this guy. Imagine, 4 guys in double figures in point production because his distribution was so phenomenal. That is our move it player of the game, Acer Jake Regidor. Ang ganda nung performance niya. And syempre, hindi natin pwedeng hindi pansinin yung performance nung best libero na si Retiro. Isa pa yun, also credit to Sherwin Retiro who did a magnificent job getting those receptions and digs. JV, Game 2, Dasmariñas. Must watch volleyball. FEU and Adamson will kick things off at 2 p.m. Game 2 yan ng Women's Division. FEU and LaSalle will follow it up immediately. Game 2 ng Men's Division. Fantastic working with you again, JV Sumagaysay. It has been a pleasure. See you there, JV. For my partner, JV Sumagaysay, my name is Jay De La Cruz. This has been a presentation of Sports Vision Management Group Incorporated, the 2025 B-League Collegiate Challenge Finals, where it all started.